Nagsimula ang kwento sa pagbaba ng isang malaking dragon mula sa kalangitan upang salakayin ang isang kahariang kilala sa malakas na mahika. Lumapag ito sa pader ng lungsod at tinignan ang mga tao sa ibaba, habang agad namang lumaban ang kaharian gamit ang kanilang mga kapangyarihang pag-atake. Ngunit hindi man lang natakot ang dragon, at sa halip ay sumagot ito ng napakalakas na buga ng apoy na tumupok sa buong lungsod. Habang iniisip ng lahat na matatapos na ang kanilang buhay, tiningnan ng dragon ang isang umiiyak na batang babae bago ito lumipad palabas habang nag-iiwan ng huling babala. Noong unang panahon, ang ina ng dragon ay nakatira sa kaibuturan ng Spirit Forest, kung saan magkakasamang naninirahan ang mga hayop, pati ang mahiwagang nilalang at mga espiritu. Nakatuklas ang ina ng isang kuweba na perpektong pugad para sa kanyang itlog, at matapos itong painitan gamit ang sariling apoy ay lumipad ito upang mangaso. Subalit, walang awang pinaslang ng mga tao ang ina gamit ang sibat sa ulo na nagdulot ng agarang pagkamatay nito. Kinagabihan, natuklasan ng isang inang pusa mula sa matalinong lahi ng Katesith ang kuweba, at nagpasyang palakihin doon ang kanyang sariling mga kuting. Hindi nagtagal ay nanganak siya ng 3 napaka-cute na sanggol, at isang araw habang pinakain ang mga ito ay napisan na ang itlog ng dragon. Napagtanto ng inang pusa na hindi naman ito mapanganib kaya tinanggap niya ito sa kanilang pamilya. Kinabukasan, dinala niya ang mga anak sa labas upang mangaso at sinabihan na magmasid ng mabuti, bago siya lumundag sa isang malas na daga at tinapik ito ng malayo upang makuha ang kanilang hapunan. Hindi nagtagal, ang mga sanggol na Katesith ay nakakagamit na ng mahika gamit ang kanilang mga buntot habang ang sanggol na dragon ay nahihirapang makasabay. Paglipas ng panahon, namangha ang lahat ng ang maliit na dragon ay nakalipad gamit ang kanyang mga pakpak, ngunit umubo lang ito ng maliit na usok bago bumagsak sa lupa. Habang pinupuri ng inang pusa ang dragon, napansin niya ang mga tao sa malapit kaya mabilis niyang tinuruan ang mga anak tungkol sa mga tao mula sa beginner forest. Ipinaliwanag niyang may ilang taong mabait, ngunit ang iba ay walang awa at mas malakas pa sa mga oso kaya madaling nabiktima ang mga pusa. Naunawaan ng mga anak na kailangan nilang matutunan ang amoy ng tao upang maiwasan ang mga ito, habang ngumiti naman ang inang pusa dahil halos handa na ang kanyang mga anak na lumisan. Pagkaraan ng ilang araw, nakulong ang inang pusa sa isang summoning spell ng tao at nakiusap ang mga anak na huwag silang iwan. Niyakap sila ng ina at sinabing sinanay niya silang maging mahuhusay na mangangaso, kaya magiging maayos ang lahat basta magkakasama sila. Sinabi rin niyang makakatuklas sila ng ibang kapatid sa kagubatan na makikilala sila sa kanilang amoy, habang iniwan ang mensaheng sobrang ipinagmamalaki niya sila bago siya tuluyang nawala. Nilisan ng 3 sanggol na pusa ang kuweba, ngunit ang dragon ay nag-iwan at nag-iisang nangaso araw-araw. Isang araw, nakita niyang bumalik ang kanyang nakatatandang kapatid na babae kasama ang isang pusang may itim na balahibo. Pagkaraan ng ilang buwan ay nanganak ang kapatid ng 3 kuting, kaya nakisama ang dragon sa kanila at tinuruan silang mangaso. Ipinakita niyang huwag ipapasok ang ulo sa mga butas na hindi kasya ang katawan, at huwag ikakawag ang buntot kapag nasasabik dahil nakakatakot ito ng hulihing hayop, habang tinuruan din niya sila kung gaano kapanganib ang tao. Umalis din ang mga kuting at nagpasalamat sa kanilang tiyuhin, at kinabukasan ay dumating ang isang puting pusa na may amoy ng kanyang mga kapatid. Ipinaliwanag nitong sinabi ng kanyang ama na makakahanap siya ng ligtas na lugar sa kuweba ng kanyang kapatid, dahil ito ay isang pusang may malaking pakpak at malaking puso na tutulong sa kanya, na nagpaiyak naman sa dragon dahil sa mga salitang ito. Lumaki siya at natutong makipag-usap sa mga espiritu kung saan nalaman niyang hindi pala siya pusa. Sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid, ngunit umakting lang ang mga ito na para bang walang malaking bagay at nakiusap pa na turuan silang gumamit ng mahika. Isang araw, lumipad siya at nakakita ng mga taong nangangaso ng napakaraming pusa kaya agad siyang sumugod at sinunog ang mga ito sa galit. Ipinaliwanag ng mga espiritu na hinuhuli ng tao ang mga pusa para lang sa balahibo, at alam ng dragon na mapapatawad niya sila kung para ito sa pagkain. Ngunit ang paghuli sa kanila para lang sa balahibo ay nagbigay sa kanya ng galit, kaya sinalakay niya ang kaharian bilang tagapagtanggol ng mga pusa. Sa pag-atake, hindi siya huminto sa umiiyak na batang babae kundi napansin niya ang puting pusa na kamukha ng kanyang mga kapatid. Binigyan niya ang mga tao ng huling babala na harapin ang kanyang galit kung mangangaso sila ng pusa sa anumang dahilan maliban sa pagkain, bago siya lumipad pabalik sa kagubatan. Pagkalipas ng maraming buwan, inihiga ng mga alipin ang prinsipe sa kama ngunit hindi ito makatulog, kaya palihim na lumabas ang prinsipe upang magsanay ng mahika. Sinubukang pasiklabin ng prinsipe ang isang dahon gamit ang espada ngunit nagkamali siya,
kaya isang pusa ang lumapit upang panoorin siya. Ang prinsipe na may napakahina na mahika ay sumuko matapos malaman na hindi gumagana ang spell, ngunit nabighani siya nang mapansin ang cute na pusa sa kanyang tabi na masayang hinawakan ang ulo nito. Dahil doon, muli niyang sinusubukan ang mga spell hanggang sa lubusan niyang matupok ang dahon, kaya masaya nilang ipinagdiwang ang tagumpay na iyon. Nang mapansin niyang masaya ang pusa, naging mausisa siya kung galing ba ito sa kagubatan. Naalala niya ang turo ng guro na ang anumang pusa mula sa gubat ay kailangang ibalik ng may pag-iingat, dahil wawasakin ng mga Imperial Dragon ang kaharian kapag may nasaktan sa mga ito. Sa labis na takot, pinalaya niya ang pusa at umasang ligtas itong makakabalik ng mag-isa. Kinabukasan, hindi na niya mahanap ang pusa at naisip niyang umuwi na ito, ngunit ng gabing iyon, naghihintay ang pusa sa lugar kung saan sila unang nagkita. Muli siyang nagsanay ng mahika ngunit muli siyang nabigo sa harap ng kaibigan. Sa kanyang pagsipag, tumanggi siyang sumuko hanggang sa muling matupok ang dahon, na naging dahilan upang pumalakpak ang pusa sa paghanga. Pagkatapos noon, gabi-gabi nang pumupunta ang pusa upang panoorin ang prinsipe, at naging napakalapit nilang magkaibigan hanggang sa nagsimula na ring makipag-usap ang pusa gamit ang mga salita. Isang gabi, bumalik ang pusa na may dalang mga pulang berry, kaya pinasalamatan ito ng prinsipe sa pamamagitan ng pag-alok ng mga tinapay na lihim niyang kinuha mula sa palasyo. Masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain hanggang sa isang tinapay na lang ang natira. Sinabihan ng prinsipe ang kaibigan na kainin na ito, ngunit inilutang ito ng pusa at hinati sa dalawang perpektong kalahati gamit ang mahika ng hangin. Labis na nabighani ang prinsipe at nangakong magsisikap pa, habang may isang taong tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Kinabukasan, pinag-isipan ng hari ang gagawin matapos mabalitaan na nakipagkaibigan ang prinsipe sa isang Katesith. Tiniyak niyang hindi pinipilit ng anak na manatili ang pusa dahil pinatawad na ng Imperial Dragon ang kaharian noon, at wala itong dahilan upang sumalakay kung kaibigan lang ito ng anak. Sa sandaling iyon, kumalembang ang mga kampana ng babala habang ang dragon ay muling bumababa mula sa kalangitan, kaya agad na lumayo ang mga kawal at mamamayan. Lumapit ang pusang kaibigan ng prinsipe sa dragon at nagsimula silang mag-usap sa pamamagitan ng ngiyaw, na nag-iwan sa mga kawal na litong-lito. Isang matapang na kawal ang nagsabing naiintindihan niya ang mga ito at ipinaliwanag na nais ng pusa na turuan ng mahika ang isang bata, habang ang dragon naman ay gulat na nakatira ito sa lungsod para tulungan ang prinsipe. Nangatwiran ang pusa na napakahina ng bata sa mahika kaya gusto niya itong tulungan, ngunit nang galit na ipaalala ng dragon na mapanganib ang mga tao, ipinaglaban ng pusa na ang prinsipe ay kanyang kaibigan. Sakto namang dumating ang prinsipe at masayang ipinakilala ng pusa ang kaibigan sa kanyang tiyuhin. Dahil doon, naalala ng dragon na may pusa ring nagprotekta sa mga tao noong huling beses na sumalakay siya. Nawalan ng sasabihin ang dragon nang ulitin ng pusa ang aral na ang mga kaibigan ay dapat pinapahalagahan, at kung magiging hari ang prinsipe ay igagalang din nito ang lahat ng pusa. Mahiyain na sumagot ang dragon na hihingi siya ng pahintulot sa hari, at gumawa ang dragon ng higanteng magic circle sa lupa na bumalot sa kanya sa nakakasilaw na liwanag at naganyong pusang may pakpak. Inutusan niya ang mga kawal na maghatid ng mensahe sa hari na nais niyang makipag-usap, at nagtungo ang prinsipe at ang dalawang pusa sa silid ng hari, kung saan walang takot na lumapit ang hari sa dragon. Matapos ang pagpapakilala, sinabi ng hari na isa sa mga pusa ang nag-aalaga sa kanyang anak. Sumagot ang dragon na pamangkin niya ito na tinuruan niyang mangaso at gumamit ng mahika. Ipinaliwanag niyang nais ng pamangkin na turuan ng mahika ang prinsipe, ngunit papayag lang siya kung papayag ang hari. Nagulat ang hari dahil ang mahika na ginagamit ng pusa ay itinuturing na alamat at lihim, kaya ang pagtuturo nito ay maaaring magpakalat ng kaalaman sa buong kaharian. Walang naging problema ang dragon doon dahil natutunan din niya ito sa mga espirito, at laking gulat ng hari dahil ang mahika ng espirito ang pinakadakilang lihim na pwedeng magbago sa balanse ng kapangyarihan. Pinasalamatan ng hari ang Imperial Dragon, ngunit nalilito ang dragon kung bakit Imperial ang tawag sa kanya dahil para sa kanya ay isa lang siyang dragon na nagbubuga ng apoy. Ipinaliwanag ng hari na ito ang pinakamataas na titulo para sa nangingibabaw na dragon, ngunit sinabi ng dragon na mas bagay sa kanya ang titulong Cat Dragon dahil nabuhay siya bilang pusa. Simula noon, natuto ng mahika ang prinsipe at ibinahagi ito sa mga mamamayan nang maging hari siya. Mula noon, isang pusa mula sa gubat ang bumisita tuwing may sinisilang na prinsipe o prinsesa upang makipaglaro at magturo ng mahika. Bilang kapalit, pinoprotektahan ng kaharian ang mga pusa,
habang ang dragon naman ay namumuhay ng mapayapa sa gubat kasama ang kanyang pamilya.